Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa yaman, katarungan, at pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa salapi. Sabi nila, kayang bilhin ng pera ang lahat. Pero paano kung ang pinakamahalaga sa iyong buhay, ang buhay ng iyong anak, ay dahan-dahang binabawi ng isang misteryong hindi kayang lutasin ng kahit sinong dalubhasa? At paano kung ang kasagutan ay nasa mga kamay ng isang taong ang tingin ng lahat ay isang hamak na basura? Ang tunog na iyon ang unang bumabasag sa bawat umaga ni Don Augusto Montesillo at ang huling nagpapatulog sa kanya sa gabi. Ang mahina at halos walang buhay na tunog ng heart monitor. Isang patag. Halos walang pagbabagong linya ng tunog na tila isang orasan na nagbibilang pababa sa mga huling sandali ng kanyang mundo. Nakatitig siya sa munting anyo na nakahiga sa kama ng pinaka-eksklusibong suite sa sentro medikal ng Maharlika ng ang kanyang sinagtala, ang kanyang kaisa-isang bituin. Ngunit ngayon, ang kislap ng bituing iyon ay unti-unti nang nawawala. Maputla ang balat nito, halos kasing kulay ng mamahaling kumot na nakabalot sa kanya. Ang dating masayahing mga mata ay nakapikit at ang paghinga ay mababaw, halos hindi maramdaman. Ang mga kamay ni Don Augusto, ang mga kamay na pumipirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ang mga kamay na kayang magpatayo at magpabagsak ng mga kumpanya, ay nanginginig ngayon habang hawak ang napakaliit na kamay ng kanyang anak. Anong silbi ng lahat ng kapangyarihan niya kung hindi niya kayang pigilan ang paghihirap ng sarili niyang dugo? 100 doktor, 100 sa pinakamagagaling na espesyalista sa buong mundo ang binayaran niya para lumipad patungo rito. Ngunit lahat sila ay umiling lamang, nag-iwan ng mga magagarang salitang medikal na walang ibig sabihin kundi kabiguan. Mawalang galang na po, Don Augusto. Ang boses ni Dr. Luningning Serrano ay pumuno sa conference room kaninang umaga. Propesyonal, mahusay, ngunit sa pandinig ni Augusto, isa lamang itong kolegyalang nag-uulat ng isa na namang pagkatalo. Nasubukan na po namin ang lahat ng posibleng pagsusuri, mula sa rare genetic disorders hanggang sa mga kakaibang viral infections. Lahat po ay bumabalik na negatibo. Nakatayo si Dr. Serrano sa harap ng isang malaking screen, nagpapakita ng mga resulta ng test na para kay Augusto ay mga walang kwentang simbolo lamang. Ang gusto niya ay lunas. Ang ibinibigay nila sa kanya ay mga dahilan. Pagkatapos ng pulong na yon, lumabas si Don Augusto na parang pasan ang buong mundo. Sa kanyang paglalakad, pabalik sa silid ni Tala, ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italia ay walang ingay na lumalapat sa makintab na sahig. At doon, sa gilid ng pasilyo, nakita niya ang isang pamilyar na eksena. Isang binatang nakayuko, masipag na nagmamop ng sahig. Si Kaylan, ang anak ng matagal na nilang hardinero na ngayon, ay janitor na sa ospital, si Mang Ambo. Hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, ang binata ay bahagi lamang ng muebles ng ospital, isang aninong gumagalaw na walang pangalan o mukha. Ngunit kung pinansin lamang niya, makikita niya na ang mga mata ni Kaylan ay hindi nakatuon sa sahig na pinupunasan nito. Ang mga mata nito ay palihim na nakasulyap sa loob ng kwarto ni Sinagtala sa tuwing bumubukas ang pinto. Nakita ni Kaylan ang bahagyang pangingitim ng mga labi ng bata. Napansin niya ang halos kulay, ubing guhit sa ilalim ng mga kuko nito, mga detalyeng nakatakas sa paningin ng 100 dalubhasa. Don Augusto, isang malumanay na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Dr. Lazaro Sandoval, ang direktor ng ospital, isang lalaking may buhok na nagsisimula nang mamuti sa gilid, may ngiting laging nakahanda,
at mga matang nagpapahiwatig ng karunungan at simpatiya. Huwag po kayong mag-alala, sabi ni Doktor. Lazaro ipinatong ang kamay sa balikat ni Augusto. Ang haplos ay nagbigay ng panandaliang kapanatagan. Hindi kami susuko. Habang may buhay, may pag-asa. Gagawin namin ang lahat para kay Tala. Tumango lamang si Augusto, masyadong pagod para magsalita. Nagtiwala siya kay Dr. Lazaro. Ang buong Maynila ay nagtitiwala sa kanya. Pumasok muli si Augusto sa silid. Naupo siya sa tabi ng kanyang anak at muling hinawakan ang kamay nito. Sa labas, tapos nang mag-mop si Kaylan. Bago niya itulak ang kanyang cart paalis, isang bagay sa sahig ang nakaagaw ng kanyang pansin, malapit sa pintuan ng VIP suite. Isang hibla ng buhok, mahaba at itim. Walang duda na galing ito sa batang nasa loob. Dahan-dahan siyang yumuko, tila nagpupulot lamang ng ordinaryong basura. Ngunit ang paraan ng pagpulot niya rito ay maingat. Ipinulupot niya ito sa kanyang daliri. Habang ang bilyonaryo sa loob ay nalulunod sa kawalan ng pag-asa, ang anak ng janitor sa labas ay nakatitig sa munting hibla ng buhok na nasa kanyang palad. Sa kanyang mga mata, hindi ito basura. Ito ay isang posibleng kasagutan, isang simula. At sa kanyang puso, isang determinasyon ang nabuo, isang determinasyong susubok sa lahat ng kanyang nalalaman at maglalagay sa kanya sa isang landas na puno ng panganib. Para kay Dr. Luningning Serrano, ang sentro medikal ng Maharlika ay hindi lamang isang ospital. Ito ay isang templo, isang sagradong lugar kung saan ang aghamang Diyos at ang mga protokol ang banal na kasulatan. At siya, bilang isa sa mga batang-batang doktor na nakapasok dito, ay isang tapat na alagad. Ngunit sa mga sandaling ito, ang kanyang templo ay parang guguho sa bigat ng isang kabiguan. Nasa loob siya ng kanyang maliit pero malinis na opisina na papaligiran ng mga bundok ng papel, mga resulta ng laboratorio mula sa Amerika, mga pagsusuri mula sa Germany, mga opinyon mula sa mga espesyalista sa Japan. Lahat ay nagsasabi ng iisang bagay, wala silang makita. Ang katawan ni Sinagtala Montesillo ay isang palaisipan na walang sino man ang makasagot. Ramdam niya ang bigat ng mga mata ni Don Augusto sa kanyang likod sa tuwing dumadaan siya. Ang mga matang yon na dati puno ng paghanga sa kanyang mga kwalifikasyon, ngayon ay puno na ng pagdududa. At higit sa lahat, ramdam niya ang titig ni Dr. Lazaro Sandoval. Isang titig na naghihintay, umaasa, at tahimik na nagbibigay ng pressure. Ang mabigo sa kasong ito ay hindi lamang isang medikal na pagkakamali. Ito ay isang mantsa sa reputasyon na hindi na mabubura. Kailangan niya ng hangin. Dala ang kanyang tablet, nagpasya siyang maglakad-lakad sa isa sa mga hindi gaanong dinadaanan na pasilyo ng ospital. Umaasang ang pagbabago ng tanawin ay magbibigay sa kanya ng bagong ideya. Habang binabasa niya ang isang bagong medical journal online, isang anino ang biglang humarang sa kanyang dinaraanan. Dr. Serrano. Nag-angat ng tingin si Luningning. Ang kanyang mukha ay agad na kumunot. Ang janitor. Ang anak ni Mang Ambo. Ano na nga ulit ang pangalan nito? Kaylan. Anong kailangan mo? Tanong niya. Ang boses ay malamig at walang pasensya. Tungkol po sa batang Montesillo, sabi ni Kaylan, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. Napansin ko po ang ilang bagay. Sa tingin ko po, hindi ito sakit. Isa po itong lason. Natawa si Luningning, isang tawang puno ng pangiinsulto. Lason? Saan mo naman nakuha ang ideyang yan? Sa mga pelikula. Naisagawa na namin ang lahat ng toxicology screen. Kung may lason, matagal na naming nakita. Pero may mga lason po na hindi basta-basta lumalabas sa karaniwang pagsusuri. Giit ni Kaylan. Lalo na po kung mga heavy metals, thallium po ang hinala ko. Natigilan si Luningning sa pagbanggit ng salitang iyon. Thallium, isang lason
na halos sa mga lumang libro na lang niya nababasa. Ngunit agad niyang iwinaksi ang ideya. At paano mo naman nasabi yan? Dahil sa nabasa mo sa internet. Dahil po sa mga sintomas, sagot ni Kaylan, hindi natinag. Ang pangingitim ng gilagid, ang mga guhit sa kuko, ang unti-unting pagkalagas ng buhok. Lahat po yan. Classic symptoms ng thallium poisoning. Nakita mo na ba ang kompletong medical chart niya? Hamon ni Luningning. Itinutok ang daliri sa tablet na hawak. Daan-daang pahina ito ng datos mula sa pinakamodernong makina sa buong mundo. At ikaw, isang janitor, sasabihin mo sa akin na mas marami kang alam kaysa sa lahat ng ito? Hindi po sa ganoon, doktora. Ang sinasabi ko lang po, baka may nakaligtaan kayo. Wala kaming nakaligtaan, putol ni Luningning. Ang boses ay tumaas na. Ang trabaho mo ay maglinis ng sahig. Manatili ka sa pagmamop. Hayaan mo ang mga doktor na gawin ang trabaho nila. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Nilagpasan niya si Kaylan. Ang kanyang balikat ay bahagyang bumangga sa braso nito. Isang pang-iinsulto. Isang malinaw na mensahe. Hindi sila magkauri. Ngunit habang papalayo, narinig niya ang huling sinabi ni Kaylan. Mahina, ngunit malinaw. Paano po kung ang buhay ng bata ang nakasalalay sa pagkakamali ninyo? Nagpanting ang tainga ni Luningning, ngunit hindi siya lumingon. Dumiretso siya sa opisina ni Dr. Lazaro. Dr. Sandoval, sabi niya pagkapasok. Nais ko lang pong iulat. May isang janitor, anak ni Mang Ambo, na nanggugulo. Nagbibigay ng mga walang basehang teorya tungkol sa pasyente sa VIP suite. Ngumiti si Dr. Lazaro, ang nangiting nagpapakalma sa lahat. Si Kaylan ba? Hayaan mo na siya, Dr. Serrano. Minsan, ang mga taong limitado ang kaalaman ay sinusubukang maging importante. Ang mahalaga ay ang iyong profesionalismo. Huwag mong hayaang sirain ng mga ganyang bagay ang iyong focus. Opo, sir, sagot ni Luningning, nakahinga ng maluwag. Tama si Dr. Lazaro. Focus. Iyon ang kailangan niya. Gabi na nang makauwi si Luningning sa kanyang condominium unit. Tahimik, malinis, organisado, katulad ng buhay na pinipilit niyang buuin. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang mga imahe ng mga resulta ng test at ang mukha ni Sinagtala ay nagahalo sa kanyang isipan. At sa gitna ng lahat ng iyon, paulit-ulit niyang naririnig ang tanong ng janitor. Paano po kung ang buhay ng bata ang nakasalalay sa pagkakamali ninyo? Bumangon siya. Hindi na niya matiis. Nagtungo siya sa kanyang maliit na library. Sa hanay ng mga lumang textbook mula pa noong nasa medical school siya, hinanap niya ang isang makapal na aklat na may pamagat na Clinical Toxicology. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang mga pahina. T.D. Thallium. At naroon, isang litrato mula sa isang lumang kaso. Isang kamay ng pasyente na may mga kuko na may malinaw na puting guhit, tinatawag na Mees lines. Kasunod nito ay isang listahan ng mga sintomas. Gastrointestinal distress, peripheral neuropathy, alopecia, at ang isang pangungusap na nagpatigil sa kanyang paghinga. A characteristic dark line may appear on the gums. Nabitawan niya ang aklat. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang mga sintomas na inilarawan ni Kaylan, ang mga sintomas na binaliwala niya, ay nakatitig sa kanya mula sa pahina. Isang nakasulat na akusasyon. Hindi na hinintay ni Kaylan na paniwalaan siya ni Dr. Serrano. Sa mga mata nito kanina, nakita niya ang pader. Isang pader na gawa sa diploma, titulo at pagmamataas. Isang pader na napakataas para akyatin ng isang hamak na janitor na tulad niya. Pero hindi rin siya pwedeng hindi kumilos. Bawat oras na lumilipas ay parang isang butil ng buhangin na nahuhulog sa hourglass ng buhay ni Sinagtala.
Ang hibla ng buhok na nakuha niya ay nakatago sa kanyang bulsa, isang paalala na mayroon siyang alam na hindi alam ng iba. Mayroon lamang isang tao na makikinig, isang taong handang isugal ang lahat para sa batang iyon, si Don Augusto Montesillo. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa ospital para maglinis. Sa halip, ginugol niya ang buong umaga sa pag-aabang. Alam niya ang ruta ng sasakyan ng Don. Alam niya kung anong oras ito dumarating at umaalis. Ito na ang kanyang huling baraha. Bandang hapon, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikisimpatiya ang langit sa bigat na kanyang nararamdaman. Basang-basa na siya, nakatayo sa ilalim ng isang maliit na silong malapit sa gate ng ospital. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa paparating na mga sasakyan. At pagkatapos, dumating ito. Isang itim na Rolls Royce, kumikinang sa ilalim ng ulan, dahan-dahang gumagalaw palabas ng gate. Ito na. Huminga ng malalim si Kaylan at tumakbo. Isinantabi niya ang takot, ang hiya, ang posibilidad na mapagkamalang masama ang intensyon. Hinarang niya ang sasakyan. Itinataas ang kanyang mga kamay. Isang matinis na tunog ng preno ang umalingaw-ngaw. Tumigil ang sasakyan ilang pulgada lamang mula sa kanya. Agad na bumaba ang dalawang bodyguard mula sa kasunod na sasakyan, handang sugurin siya. Ngunit bumukas ang bintana sa likuran ng Rolls Royce. Lumabas ang mukha ni Don Augusto, kulubot sa pag-aalala at ngayon ay napalitan ng inis. Anong ibig sabihin nito? Sino ka? Don Augusto, magandang hapon po. Sabi ni Kaylan, sinisikap na maging kalmado kahit nanginginig ang kanyang boses dahil sa lamig at kaba. Ako po si Kaylan, anak ni Mang Ambo na janitor. Kailangan ko po kayong makausap. Tungkol po ito kay Tala. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay nagpahinto sa galit ng Don. Anong tungkol sa kanya? Alam ko po kung ano ang sakit niya. Diretsong sabi ni Kaylan. Hindi po ito impeksyon o sakit sa genes. Nilalason po siya. Thallium po ang nasa katawan niya. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang patak ng ulan lamang ang maririnig. Pinagmasdan ni Don Augusto ang lalaking nasa harap niya. Basa, payat, nakasuot ng kupas na damit. Isang hamak na nilalang. At ang mga salitang lumalabas sa bibig nito ay parang isang kabaliwan. Sa gitna ng kanyang matinding pagdadalamhati, ang sinabi ni Kaylan ay hindi tunog pag-asa, kundi tunog insulto. Isang insulto sa 100 doktor na binayaran niya. Isang insulto sa milyon-milyong ginastos niya. Nilalason? Ang boses ni Don Augusto ay naging isang mababang dagundong, puno ng panganib. At sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo, isang basurero? Baka naman gusto mo lang makakuha ng pera mula sa akin. Sinasamantala mo ang aking kahinaan. Hindi po, sir. Desperadong sabi ni Kaylan. Nandito po ang ebidensya. Dinukot niya ang hibla ng buhok mula sa kanyang bulsa. Ipatest niyo po ito. Dito niyo po makikita ang katotohanan. Iyon na ang huling patak. Para kay Don Augusto, ang eksenang yon ay surreal. Isang pulubi na nag-aalok sa kanya ng hibla ng buhok bilang sagot sa lahat ng kanyang problema. Ang sakit, ang galit, ang pagkadismaya, lahat ay sumabog. Mga gwardiya! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nag-echo sa buong parking lot. Anong ginagawa ninyo? Paano nakalapit ang taong ito sa akin? Isa siyang manloloko. Baka may masama siyang balak. Saktan ninyo. Palayasin ninyo rito. Bago pa man makakilos si Kaylan, sinunggaban na siya ng mga bodyguard. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang sikmura, nagpatumba sa kanya sa basang semento. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isa pang sipa ang sumalubong sa kanyang tagiliran. Sir, tama na po. Nakikiusap lang po ako. Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa lakas ng ulan at sa galit ng isang amang nawawalan na ng pag-asa. Kinaladkad siya ng mga gwardiya palayo na parang isang basahan.
Ang hibla ng buhok ay nahulog mula sa kanyang kamay, inanod ng tubig ulan, patungo sa isang kanal. Ang kanyang huling ebidensya, nawala na. Habang nakahandusay siya sa labas ng gate, puno ng putik at sakit ang katawan, nakita niya ang sasakyan ni Don Augusto na muling umandar at mabilis na nawala sa daan. Sa itaas, mula sa bintana ng VIP wing, nasaksihan lahat ni Dr. Luningning Serrano ang pangyayari. Hawak niya sa isang kamay ang librong toxicology at sa kabilang kamay ang kanyang telepono. Kitang-kita niya ang pambubugbog. Kitang-kita niya ang pagkaladkad kay Kaylan. At isang bahagi sa kanya ang gustong tumakbo pababa. Sumigaw na itigil ito na baka tama ang lalaki. Ngunit nanigas siya sa kanyang kinatatayuan na paralisa ng takot. Takot na mawala ang kanyang trabaho. Takot na mapahiya. Takot na kalabanin ang sistema na kanyang pinagkakatiwalaan. At habang pinipili niya ang pananahimik, isang nakabibinging alarma ang biglang umaling-awngaw mula sa silid ni Sinagtala. Pula, code red. Ang flatline na tunog sa monitor ay napalitan ng isang desperadong, tuloy-tuloy na ingay. Nagsimulang magtakbuhan ang mga nurse. Si Sinagtala Montesillo, nag-aagaw buhay, nabitawan ni Luningning ang kanyang telepono. Ang katotohanang binaliwala niya ay sumasampal na ngayon sa kanyang mukha sa anyo ng isang nakakabininging alarma. Ang tunog ng alarma ay parang isang saksak sa puso ni Luningning. Bago pa man siya makapag-isip, ang kanyang katawan ay kumilos na. Ang pagiging doktor ay nanaig sa kanyang takot. Tumakbo siya palabas ng kanyang opisina. Ang mga yabag ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Crash cart! Ihanda ang intubation kit. Tawagin ang respiratory therapy. Ngayon na. Ang mga sumunod na minuto ay isang malabo at magulong sayaw ng buhay at kamatayan. Sa gitna ng lahat, si Luningning ay kalmado at nakapokus, nagbibigay ng mga utos ng may awtoridad. Na-stabilize nila si Sinagtala. Ang desperadong ingay ng monitor ay bumalik sa mahina at pantay na tunog, ngunit nang tumahimik na ang lahat at tanging ang tunog na lamang ng ventilator ang maririnig, bumalik ang bigat sa dibdib ni Luningning. Tumingin siya sa batang halos binawian ng buhay at pagkatapos ay sa mga mata ni Don Augusto na puno ng pasasalamat sa kanya. Ngunit alam ni Luningning ang totoo. Hindi siya bayani. Isa siyang duwag. Ang pasasalamat sa mga mata ng Don ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Kasalanan niya ito kung nakinig lang siya kanina. Kung ibinaba lang niya ang kanyang pride at pinakinggan ng janitor. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na maaring ikasira ng kanyang pinaghirapang karera. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung saan nakatira si Kaylan, ngunit alam niya kung sino ang makapagsasabi sa kanya. Si Mang Ambo. Ang ama nito, ang kanyang makintab na European sedan, ay tila isang dayuhan sa makipot at maputik na mga eskinita ng Barrio Talavera. Bawat liko niya ay sinalubong ng mga matang mapanuri mula sa mga taong nakatambay sa labas ng kanilang mga bahay. Ang mga batang naglalaro sa kalsada ay tumigil para pagmasdan ang pagdaan ng magarang sasakyan. Ramdam ni Luningning ang bawat titig, parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ito ang mundong pinanggalingan ni Kaylan. Isang mundong napakalayo sa kanyang air-conditioned na kondominium at sa sterile na pasilyo ng Maharlika. Pagkatapos magtanong sa isang tindahan, itinuro sa kanya ang isang maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Huminto siya sa harap nito, huminga ng malalim, at bumaba ng sasakyan. Kumatok siya sa pintong kahoy. Bumukas ito at bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na may mabait na mukha ngunit pagod na mga mata, si Mang Ambo. Sa likod nito, sa isang sulok, nakaupo si Kaylan. Nililinis ang mga galos sa kanyang mukha gamit ang isang basang bimpo. Nagulat si Kaylan nang makita siya. Ang kanyang mga mata
ay agad na napuno ng pag-iingat at pagdududa. Dr. Serrano, sabi ni Mang Ambo, ang boses ay magalang ngunit malamig. Ano po ang sadya ninyo rito? Kailangan ko siyang makausap, sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay halos pabulong, nakaturo kay Kaylan. Hindi nagsalita si Kaylan. Tinitigan lamang niya si Luningning. Hinihintay ang susunod na insulto. Pumasok si Luningning sa loob. Doon, natigilan siya. Ang inaasahan niyang makita ay isang bahay na simple at walang laman. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi kahirapan, kundi karunungan. Ang mga pader ay natatakpan ng mga estanteng gawa sa kahoy at ang mga estanteng iyon ay puno ng mga libro. Hindi mga bago, kundi mga luma at gamit na mga aklat medical, anatomy, physiology, pharmacology, at isang buong hilera na nakalaan sa toxicology. Paumanhin sa kalat, doktora, sabi ni Mang Ambo. Sinundan ang kanyang tingin. Mahilig lang talagang magbasa ang anak ko. Binaling ni Luningning ang kanyang tingin kay Kaylan. Hindi na ito isang janitor sa kanyang paningin. Tama ka, sabi niya. Ang mga salita ay mahirap ilabas sa kanyang bibig. Tungkol sa lason. Tama ka. Isang saglit na katahimikan. Pagkatapos ay tumayo si Kaylan. Kumuha siya ng isang maliit na whiteboard na nakasandal sa pader at isang marker. Ang thallium ay isang lason na ginagamit dati bilang pamuksa ng daga. Pagsisimula niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, puno ng kaalaman. Kapag pumasok sa katawan, ginagaya nito ang potassium, kaya madali itong nakakapasok sa mga cells. Sinisira nito ang nervous system, ang bituka, at pinipigilan ang pagtubo ng buhok, kaya nalalagas ang buhok ni Tala. Gumuhit siya ng isang diagram ng isang human cell. Ipinapaliwanag kung paano nililinlang ng lason ang mga receptor. Si Luningning, na may master's degree sa internal medicine, ay nakatayo roon, nakikinig na parang isang estudyante. Ang galing ng pagpapaliwanag ni Kaylan. Simple, direkta, at malinaw. Mas malinaw pa kaysa sa mga propesor niya noon. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkamangha. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Hindi niya mapigilang itanong. Dahil gusto kong maging doktor. Sagot ni Kaylan, hindi tumitingin sa kanya. Nakatuon sa kanyang isinusulat. Pero hanggang dito lang ang kaya ng pera namin. Kaya nagbasa na lang ako. Dumating si Mang Ambo. Dala ang isang basong tubig para kay Luningning. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng matanda. Pag-aalala para sa anak na nasaktan dahil sa pagsubok nitong tumulong. Lalo siyang nakaramdam ng hiya. Salamat, sabi niya kay Kaylan. Ang boses ay taos puso na ngayon. Maniniwala na ako sa'yo. Tumigil sa pagsusulat si Kaylan at humarap sa kanya. Ang tanong, doktora, ay kung paano niya nakukuha ang lason. Araw-araw. Paulit-ulit. Hindi ito one-time dose. Tinitigan niya si Luningning ng diretso sa mata. Doktor, ang lason ay hindi nasa loob ng katawan ng bata. Nasa isang lugar na napakalapit. Isang bagay na araw-araw niyang nakikisalamuha. Natigilan si Luningning. Ang kanyang isip ay naglakbay pabalik sa silid ng ospital. Sinusubukang alalahanin ang bawat detalye. Ang mga gamit. Ang mga laruan, ang pagkain. Ano ang bagay na laging kasama ni Sinagtala, araw at gabi. At pagkatapos, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Isang imahe, malinaw at hindi maikakaila. Ang luma at medyo gasgas ng teddy bear. Ang teddy bear, sabay na sabi ni Luningning at Kaylan, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng maliit na sala. Isang sandali ng perpektong pag-unawa, ikinuwento ni Luningning kung paanong ang teddy bear na yon ay hindi nawawala sa tabi ni Sinagtala. Yakap-yakap nito sa pagtulog, kasama sa pagkain, kahit sa mga sandaling sinusuri siya ng mga doktor. Naalala niya kung paano, minsan,
Nakita niyang isinubo ng bata ang isang tenga ng manika habang ito ay natutulog. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang mabagal at paulit-ulit na pagkalason. Isang paraan na napakatuso at napakasimple kaya't walang sino man ang nakapansin. Naalala ko ngayon, sabi ni Kaylan. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga araw na naglilinis siya sa pasilyo. Minsan, nakita ko ang yaya ng bata, si Yaya Himig, na may hawak na parang maliit na spray bottle. Winiwisikan niya ang teddy bear. Ang sabi niya, panlinis daw para hindi maalikabukan. Isang spray. Bulong ni Luningning. Maaring isang solusyon ng thallium salt na walang kulay at walang amoy. Kapag natuyo, mag-iiwan ito ng residue sa hibla ng tela ng manika. Ang kanilang mga teorya ay nagdugtong-dugtong, bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan. Hindi na ito isang medikal na misteryo, isa na itong krimen. Kailangan nating makuha ang teddy bear, sabi ni Kaylan. O kahit isang piraso lang nito para masuri. Pero paano? Tanong ni Luningning. Ang realidad ng kanilang sitwasyon ay biglang bumalik. Bantay sarado ang kwarto. Si Don Augusto ay halos hindi umaalis. At si Dr. Lazaro, palagi siyang nagmamasid. Sa pagbanggit ng pangalan ni Dr. Lazaro, isang anino ng pagdududa ang dumaan sa mukha ni Kaylan. Bakit parang kampante si Dr. Lazaro sa lahat ng nangyayari? Siya ang direktor. Dapat siya ang pinakaapektado sa kabiguan ng ospital. Hindi masagot ni Luningning ang tanong. Ngunit ngayon na iniisip niya, mayroon ngang kakaiba sa kalmadong kilos ng direktor. Ginugol nila ang sumunod na oras sa pagbuo ng isang plano. Isang plano na mapanganib at nangangailangan ng perpektong tiyempo. Sa gabing iyon, sa loob ng maliit na bahay sa Barrio Talavera, nawala ang lahat ng harang sa pagitan nila. Hindi na siya si Dr. Serrano at hindi na rin si Kaylan na janitor. Sila ay naging dalawang taong may iisang layunin. Ang iligtas, ang isang batang inosente. Ang paghanga ni Luningning sa talino ni Kaylan ay lumalim. At ang pagdududa ni Kaylan kay Luningning ay napalitan ng respeto sa tapang nito na isugal ang lahat. Isang koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Isinilang sa gitna ng panganib at pangangailangan. Kinabukasan sa ospital, ang bawat kilos ni Luningning ay may kasamang matinding kaba. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na tila naririnig ng lahat. Pumasok siya sa silid ni Sinagtala para sa kanyang regular na morning rounds. Magandang umaga, Don Augusto. Kumusta ang gabi ni Tala? Tanong niya. Sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Si Sinagtala ay mahimbing na natutulog. Yakap-yakap ang salarin. Ang teddy bear. Ganoon pa rin, doktora. Sagot ng Don, ang mga mata ay pagod. Ayon sa plano, kailangan ni Luningning ng isang diversion. Naglakad siya palapit sa kama. Dala ang kanyang tray ng mga gamit. Kailangan kong kunin ang kanyang blood pressure. Habang ikinakabit niya ang cuff sa braso ng bata, sinadya niyang ibagsak ang isang metal na kidney basin mula sa kanyang tray. Klang! Ang malakas na tunog ay gumulat kay Don Augusto at sa yaya na nasa isang sulok. Naku, paumanhin, sabi ni Luningning. Ang clumsy ko naman. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa nahulog na gamit, yumuko si Luningning. Nagkukunwaring pupulutin ito. Ang kanyang katawan ay nakaharang sa paningin nila mula sa kama. Sa loob ng 2 segundo, gamit ang isang maliit na gunting na itinago niya sa kanyang bulsa, mabilis niyang ginupit ang isang maliit na piraso ng tela mula sa tahi sa likod ng teddy bear. Isang pirasong sinlaki lamang ng kanyang kuko. Itinago niya ito sa kanyang nakakuyom na palad. Tumayo siya, hawak ang basin. Okay na, sabi niya, ngumingiti ng pilit. Maganda ang kanyang blood pressure ngayon. Nagpaalam siya at mabilis na lumabas ng silid. Habang naglalakad siya sa pasilyo, pakiramdam niya ay may mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Lumingon siya. Sa dulo ng hallway, nakatayo si Dr. Lazaro Sandoval.
Hindi ito nakangiti. Ang mga mata nito ay matalas, puno ng pagsusuri, tila binabasa ang bawat kilos niya. Naramdaman ni Luningning ang paglamig ng kanyang dugo, ngunit pinilit niyang maglakad ng normal. Bawat hakbang palayo ay isang maliit na tagumpay. Nang gabing iyon, muli silang nagkita ni Kaylan sa isang tagong lugar, isang lumang parke na walang gaanong tao. Iniabot niya ang maliit na piraso ng tela. "Nagawa ko," sabi niya. Humihingal pa rin sa kaba. Kinuha ito ni Kaylan. Ang kanyang mga daliri ay maingat na hinawakan ng ebidensya. Magaling. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol. Dr. Serrano, tanong ni Kaylan, ang kanyang boses ay seryoso. "Hindi ko ito pwedeng dalhin sa laboratorio ng Maharlika. Malalaman nila. May alam ka bang ibang lugar na mapagkakatiwalaan?" Ang tanong ay nagpabigat sa balikat ni Luningning. Isang independent lab. Ibig sabihin, kailangan niyang gamitin ang kanyang sariling pangalan, ang kanyang sariling lisensya, isang opisyal na record. Kung magkamali sila, ito na ang katibayan na sisira. Sa kanya, tinitigan niya si Kaylan sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa isang malayo at kumikindap na ilaw sa poste. Ito na ang punto kung saan wala nang atrasan. Hindi tanga si Dr. Lazaro Sandoval. Ang kanyang posisyon bilang direktor ng pinakaprestihiyosong ospital sa bansa ay hindi niya nakuha dahil sa swerte. Nakuha niya ito dahil sa kanyang abilidad na magbasa ng tao, na maamoy ang panganib, at higit sa lahat, na kontrolin ang bawat sitwasyon. At sa mga nakalipas na araw, may naamoy siyang hindi tama. Nagsimula ito sa janitor, si Kaylan, isang aninong dapat sanay nananatili lang sa paglilinis ng sahig. Ngunit biglang nagkaroon ng interes sa pinakamahalaga niyang pasyente. Pagkatapos, si Dr. Serrano. Ang kanyang pinagkakatiwalaang batang doktor, ang modelo ng pagsunod sa protocol, ay biglang nagpapakita ng mga senyales ng pagre-rebelde. Ang palihim nitong pagbabasa ng mga lumang libro, ang biglaang pagbisita nito sa Barrio Talavera, at ang eksena kanina, ang aksidenteng pagkahulog ng kidney basin, masyadong perpekto, masyadong kalkulado, mula sa kanyang opisina kung saan ang isang pader ay puro monitor ng CCTV, pinanood ni Lazaro ang bawat galaw ni Luningning. Nakita niya ang mabilis na paggupit nito sa teddy bear. Nakita niya ang takot at determinasyon sa mga mata nito. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinayaan niyang mangyari ito. Hinayaan niyang makuha ni Luningning ang kanyang maliit na ebidensya. Dahil sa isang laro ng chess, minsan kailangan mong isakripisyo ang isang pawn para mahuli ang reyna. Panahon na para tapusin ang laro. Pinindot niya ang isang buton sa kanyang intercom. "Pakitawag, si Yaya Himig. Papuntahin dito sa opisina ko." Ngayon na. Ilang minuto ang lumipas. Pumasok ang isang babaeng nasa katanghalang gulang. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Si Yaya Himig, ang pinakamatapat na tagapag-alaga ni Sinagtala. Ang perpektong kasangkapan. "Umupo ka, Himig," sabi ni Lazaro. Ang kanyang boses ay malumanay at parang sa isang amang nakikipag-usap sa kanyang anak. "Kumusta na ang pamilya mo sa probinsya?" "Mabuti naman po, sir," sagot ng yaya. Hindi mapakali sa kanyang upuan. Itinutok ni Lazaro ang isang malaking monitor sa kanyang mesa para makita ni Himig. Nag-play siya ng isang video. Hindi ito CCTV. Isa itong live feed. Isang video ng 3 batang masayang naglalaro sa isang bukid. Ang mga anak ni Himig. "Ang cute nila, hindi ba?" sabi ni Lazaro. "Masayahin, malulusog. Sayang naman kung magkakasakit sila." Agad na nanlaki ang mga mata ni Yaya Himig. Ang pag-aalala sa kanyang muka ay napalitan ng purong takot. "Sir, ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Simple lang, Himig," sabi ni Lazaro. Ang kanyang boses ay nawalan na ng lahat ng kabaitan.
at naging kasing lamig ng bakal. May gagawin kang isang maliit na bagay para sa akin. Isang napakadaling bagay. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa at inilabas ang isang bagong teddy bear. Kamukhang kamukha ito ng luma at gasgas na manika ni Sinagtala. Itatapon mo ang luma, utos niya. At ito ang ipapalit mo, mamayang gabi, habang natutulog ang bata. Nanginginig na umiling si Yaya Himig. Pero sir, mahal na mahal po ni Tala yung luma niyang bear. Mas mahal mo ba yung manika kaysa sa mga anak mo? Ang sigaw ni Lazaro ay umalingaw-ngaw sa loob ng soundproof na opisina. Ang maskara ng kabaitan ay tuluyan ng nahulog. Inilalabas ang isang halimaw. Ang bear na yan, sabi niya, itinuturo ang bagong manika, ay may mas mataas na dosage ng gamot. Kailangan nating pabilisin ang kanyang paggaling. Naiintindihan mo ba? Ang luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa mga mata ni Yaya Himig. Ang gamot na tinutukoy ni Lazaro ay ang solusyon na siya mismo ang nag-spray sa lumang manika sa loob ng maraming linggo. Ang sabi ni Lazaro, isa itong special vitamin na malalanghap ng bata para lumakas. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi ito gamot. Papatawarin na niyo po ako, sir. Pero hindi ko po kaya. Pagmamakaawan niya. Muling itinuro ni Lazaro ang monitor. Sa video, isang lalaki ang lumapit sa mga batang naglalaro. May hawak na candy. Ngumiti ito sa kanila. Ang desisyon mo, Himig, sabi ni Lazaro. Ang kanyang boses ay muling naging kalmado na lalong nakakatakot. Ang buhay nila ay nasa mga palad mo. Walang nagawa si Yaya Himig. Tumango siya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Kinuha niya ang bagong teddy bear. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Nang gabing iyon, sa dilim ng silid ng ospital, habang mahimbing na natutulog si Sinagtala, isinagawa ni Yaya Himig ang pinakamasakit na bagay sa kanyang buhay. Kinuha niya ang lumang manika, ang kasama ng bata, sa lahat ng oras, at inilagay sa isang itim na plastic bag. Pagkatapos, inilagay niya ang bagong manika sa tabi ng natutulog na bata. Ang bawat kilos niya ay sinabayan ng isang luhang walang tunog. Mula sa kanyang opisina, pinanood ni Lazaro ang lahat sa CCTV. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Hayaan mong makuha nila ang sample. Hayaan mong magdiwang sila. Sa oras na lumabas ang resulta, huli na ang lahat. Ang bagong manika ay gagawin na ang trabaho nito. Oras na para maningil ang kamatayan. Sakto namang tumunog ang kanyang telepono. Isang kontak na walang pangalan, numero lamang. Sinagot niya ito. Hello? Sa kabilang linya, isang boses ang narinig, malamig at profesional. Ito ang koneksyon ni Lazaro sa Independent Laboratory, isang taong binabayaran niya para magmanman. Boss, may pumasok na sample dito. Isang Dr. Luluningning Serrano ang nag-request ng express analysis for heavy metals, isang piraso ng tela. Alam ko na. Kalmadong sagot ni Lazaro. Gawin ninyo ang test. Ibigay ninyo ang totoong resulta. Gusto kong malaman nila na tama sila. Nagulat ang tao sa kabilang linya. Pero, boss, gawin mo lang ang sinabi ko. Utos ni Lazaro bago niya ibaba ang telepono. Ito ang huling piyesa sa kanyang plano. Kailangan niyang malaman nila ang katotohanan. Para sa sandaling iyon, sa tingin nila ay nanalo na sila. Ang pag-asa ang pinakamabisang lason. At kapag ang pag-asang yon ay biglang binawi, doon na sila tuluyang masisira. Samantala, sa isang maliit na apartment na ginawang pansamantalang laboratorio, si Kaylan ay hindi mapakali. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Luningning. Naipadala ko na, Kaylan. Maghintay na lang tayo ng resulta. Sabi nila, bukas ng umaga. Salamat, Ning, sabi ni Kaylan. Ang paggamit sa palayaw nito ay natural na lumabas sa kanyang bibig. Mag-iingat ka.
Pagkatapos ng tawag, tinawagan naman niya ang kanyang ama. Tay, kumusta po kayo dyan? Ayos lang ako anak, sagot ni Mang Ambo. Huwag mo akong alalahanin. Ikaw ang mag-iingat. Masama ang kutob ko sa Lazaro na yan. Nang ibaba na ni Kaylan ang telepono, isang tawag mula sa isang unknown number ang pumasok. Sinagot niya ito. Hello? Walang nagsalita. Tanging isang mahinang paghinga lamang ang kanyang narinig. Pagkatapos ng ilang segundo, namatay ang linya. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay wrong number lang. Ngunit sa labas ng kanyang apartment, sa kabilang kalsada, isang kotse na may tinted na salamin ang nakaparada. Sa loob, ibinaba ng isang lalaki ang telepono at nagpadala ng text message. Target located. Awaiting instructions. Kinabukasan, tumunog ang telepono ni Luningning. Ang caller ID ay mula sa laboratorio. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasagot ito. Dr. Serrano? Yes, this is she. We have the results for your sample. Huminga ng malalim si Luningning. And? It's positive for thallium, doctor. The concentration is extremely high. Isang halo ng takot at pagpapatunay ang bumalot kay Luningning. Tama sila. Tama sila sa lahat. Agad niyang tinawagan si Kaylan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement at kaba. Kaylan, positive. Positive sa thallium. Napakataas ng concentration. Narinig niya ang paghinga ng maluwag ni Kaylan sa kabilang linya. Alam ko na ang gagawin. Pupunta na ako dyan. Hindi. Pigil ni Luningning. Ako na ang pupunta sa ospital. Ako na ang kakausap kay Don Augusto. May ebidensya na tayo. Maniniwala na siya sa atin. Sa kanyang pananabik, hindi na niya inisip ang panganib. Ang tanging nasa isip niya ay ang mailigtas si Sinagtala at maipakita sa lahat ang katotohanan. Dala ang resulta ng laboratorio na ipinadala sa kanyang email. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho ng mabilis papunta sa sentro medikal ng Maharlika. Hindi niya alam na habang papunta siya sa inaakala niyang tagumpay, papasok siya sa isang bitag na maingat na inihanda para sa kanya. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ni Luningning ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Hawak niya ang manibela ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay namumuti. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang inaaral ang sasabihin niya. Ang ebidensya ay nasa kanyang telepono. Isang digital na kopya ng resulta mula sa laboratorio. Malinaw. Hindi maikakaila. Ito na ang katapusan ng lahat ng kasinungalingan. Pagdating niya sa pribadong parking lot ng Maharlika, halos takbuhin niya ang pasilyo papunta sa VIP wing. Ang mga nurse at staff na nakakasalubong niya ay nagtataka sa kanyang pagmamadali. Ngunit wala siyang panahon para pansinin sila. Walang katok-katok. Binuksan niya ng malakas ang pinto ng conference room na katabi ng suite ni Sinagtala. Alam niyang naroon si Don Augusto kasama si Dr. Lazaro para sa kanilang pang-araw-araw na briefing. At tama nga siya, naabutan niyang nakaupo ang dalawang lalaki. Si Don Augusto ay mukhang mas pagod kaysa dati, habang si Dr. Lazaro naman ay may ekspresyon ng isang mapagmalasakit na doktor. Dr. Serrano, sabi ni Dr. Lazaro, bahagyang nagulat. May problema ba? Mayroon. Sagot ni Luningning. Ang kanyang hininga ay habol. Lumapit siya sa lamesa, inilapag ang kanyang telepono at ipinakita ang resulta. Don Augusto? Dr. Sandoval, heto na po ang sagot. Ang dahilan ng sakit ni Tala. Yumuko si Don Augusto para tingnan ang screen. Nakita niya ang salitang thallium at positive at high concentration. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito. Ano? Ano ito? Nilalason po ang anak ninyo, Don Augusto. Halos isigaw na, sabi ni Luningning. Ang emosyon na kanyang pinigilan sa loob ng maraming araw ay biglang bumuhos. Ang lason ay idinadaan.
sa kanyang teddy bear. Ipinasuri ko po ang isang piraso nito. Heto na po ang katibayan. Tumingin si Don Augusto mula sa telepono papunta kay Luningning. Pagkatapos ay kay Dr. Lazaro. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sinusubukang iproseso ang lahat. Ngunit si Dr. Lazaro ay nanatiling kalmado. Kinuha niya ang telepono ni Luningning. Tiningnan ito na parang isang ordinaryong papel lamang. Pagkatapos, ibinalik niya ito sa mesa. Isang kahangahangang teorya, Dr. Serrano. Sabi niya, ang kanyang boses ay pantay at walang emosyon. Ngunit may ilang butas ang iyong kwento. Anong butas? Nagtatakang tanong ni Luningning. Nandyan na ang ebidensya. Oo, isang ebidensya na ikaw mismo ang kumuha. Sabi ni Lazaro, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng lamig. Isang ebidensya na nagmula sa isang laboratorio na walang kaugnayan sa ospital na ito. At isang ebidensya na nakuha mo sa tulong ng isang janitor. Natigilan si Luningning. Paano niya nalaman? Don Augusto? Pagpapatuloy ni Lazaro, ibinaling ang kanyang atensyon sa naguguluhang bilyonaryo. Sa loob ng maraming linggo, sinusubukan naming iligtas ang iyong anak. Ngunit sa likod namin, si Dr. Serrano ay may sariling investigasyon. Isang investigasyon na ginawa niya kasama ang anak ng janitor, ang parehong lalaki na humarang sa iyong sasakyan at sinubukang humingi ng pera sa iyo. Hindi totoo yan, protesta ni Luningning. Ngunit hindi siya pinansin ni Lazaro. Kinuha nito ang isang remote control at binuksan ang malaking monitor na nakasabit sa pader. Sa kabutihang palad, ang ating ospital ay may mahusay na security system. At sa screen, lumabas ang isang video. Ang unang eksena. Si Luningning na naglalakad sa pasilyo, palihim na pumapasok sa Barrio Talavera. Ang sumunod na eksena, siya at si Kaylan na seryosong nag-uusap sa loob ng maliit na bahay nito. At ang pinakamatinding ebidensya, ang kuha mula sa CCTV sa loob ng silid ni Sinagtala. Malinaw na ipinakita ang aksidenteng pagkahulog ng kidney basin at ang mabilis na paggupit ni Luningning sa teddy bear. Bawat eksena ay parang isang suntok sa sikmura ni Luningning, para siyang hinubaran sa harap ng lahat. Ang bawat kilos niya na ginawa niya para sa kabutihan ay ipinipinta ngayon bilang isang masamang gawain. Ano ang ibig sabihin nito, Luningning? Tanong ni Don Augusto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagtataksil. Isang napakasimpleng plano, Don Augusto, sagot ni Lazaro, na ngayon ay nakatayo na, parang isang hukom na nagbibigay ng hatol. Gagawa sila ng pekeng ebidensya, sasabihin nilang may lason, at kapag naniwala na kayo, sila ang magiging bayani. At syempre, ang bayani ay kailangang bayaran. Sinungaling! Sigaw ni Luningning. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Don Augusto, maniwala po kayo sa akin. Ang intensyon mo ay malinaw na. Putol ng Don, tumatayo na rin. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Nilinlang mo ako, pinagkatiwalaan kita. Ang sakit sa mga mata ng ama ay mas masahol pa sa kahit anong parusa. Pakiramdam ni Luningning ay gumuho ang kanyang mundo. Naintindihan na niya ngayon. Ang lahat ay isang patibong. Ang pagpayag ni Lazaro na makuha niya ang sample, ang madaling paglabas ng resulta ng laboratorio, lahat ay bahagi ng plano. Mga gwardiya, ang sigaw ni Dr. Lazaro ay umalingaw-ngaw sa intercom. 2 unipormadong gwardiya ang agad na pumasok. Si Dr. Serrano ay sinuspinde sa kanyang tungkulin, epektibo ngayon din. Utos ni Lazaro, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Bawalan siyang pumasok sa alinmang bahagi ng ospital at isa pa, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Luningning, isang malamig at mapanriumpehang tingin. Ipadakip ninyo ang janitor na si Kaylan Magdiwang at ang kanyang ama. Sila ay suspect sa isang planong kidnapping at extortion.
Ang huling mga salita ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Luningning. Hindi lang siya ang napahamak. Idinamay pa niya ang mga taong nagtiwala sa kanya. Habang kinukuha ng mga gwardiya ang kanyang ID at ineskortan siya palabas, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Kaylan sa kanyang isipan. Patawarin mo ako, Kaylan. Patawarin mo ako. Ang tunog ng sirena ay papalapit ng papalapit. Para kay Kaylan, ang tunog na yon ay karaniwan lamang sa Baryo Talavera. Ngunit ng hapong yon, may kakaibang kilabot itong dala. Kakatapos lang niyang makausap si Luningning. Ang sabi niya, papunta na siya sa ospital. Ang sabi niya, dala na niya ang ebidensya. Dapat sana ay isang tawag ng tagumpay ang susunod niyang matatanggap. Pero sa halip, ang dumating ay 2 police car at isang security van mula sa sentro medikal ng Maharlika. Huminto sila sa tapat mismo ng kanilang maliit na bahay. "Tay!" sigaw ni Kaylan. Si Mang Ambo, na nag-aayos ng isang sirang silya sa kanilang bakuran, ay napatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. "Anak, anong nangyayari?" Bumaba ang mga pulis at mga gwardya ng ospital. Ang kanilang mga mukha ay matigas at walang emosyon. Ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mga baril. "Kailan magdiwang at Ambo magdiwang?" tanong ng mga isang pulis na may makapal na bigote, hawak ang isang papel. "Inaaresto namin kayo sa salang conspiracy to commit extortion and kidnapping." Ang mga salita ay parang isang suntok na nagpamanhid sa buong katawan ni Kaylan. Kidnapping? Extortion? "Teka, anong kidnapping? Wala kaming ginagawang masama." Protesta ni Mang Ambo, humaharang sa harap ng kanyang anak. "Nagkakamali kayo. Mabuti pa. Sa presinto na kayo magpaliwanag." Sabi ng pulis, nilalabas ang kanyang posas. "Huwag ang tatay ko," sigaw ni Kaylan. "Ako ang hanap ninyo, hindi ba? Wala siyang kinalaman dito." Ngunit huli na ang lahat. Sinunggaban ng 2 gwardiya si Mang Ambo. Ang matandang lalaki, na ang tanging kasalanan ay ang suportahan ng kanyang anak, ay pinusasan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kahihiyan, habang ang mga kapitbahay nila ay nagsilabasan upang panoorin ang eksena. "Anak, tumakbo ka." Iyon ang huling sigaw ni Mang Ambo bago siya ipasok sa police car. Sa isang iglap, nagdesisyon si Kaylan. Hindi siya pwedeng magpahuli. Kung mahuhuli siya, sino ang lalaban para sa kanyang ama? Sino ang maglalabas ng katotohanan? Habang ang atensyon ng lahat ay nasa kanyang ama, mabilis siyang tumalikod. Tumalon siya sa bakod na yari, sa yero sa likod ng kanilang bahay. Narinig niya ang mga sigaw ng mga pulis. "Huwag kang gagalaw. Babarilin ka namin." Ngunit hindi siya tumigil. Tumakbo siya. Tumakbo siya sa mga pamilyar na eskinita ng kanyang kabataan, sa mga daan ng tanging siya lang ang nakakaalam. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa galit. Galit kay Lazaro, galit sa sistema, at galit sa sarili dahil sa pagiging walang kapangyarihan. Sa kabilang dako ng lungsod, si Luningning ay nakaupo sa loob ng kanyang kotse, nakaparada sa isang madilim na kalye, ilang blok mula sa ospital. Basang-basa ang kanyang mukha sa luha. Ang kanyang ID ay kinuha. Ang kanyang lisensya ay nasa panganib. Ang kanyang pangalan ay dinungisan. Pero wala sa mga yon ang kasing sakit ng imahe ni Mang Ambo na kinakaladkad palayo. O ang pag-iisip na si Kaylan ay hinahabol na ngayon na parang isang kriminal. Lahat ay nawala. Ang kanilang ebidensya ay binaliktad. Ang kanilang intensyon ay binigyan ng mali siya. At sisinagtala. Paano po na sisinagtala? Ngayong wala na siya sa kaso, si Dr. Lazaro na ang may kumpletong kontrol. Ang isiping iyon ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sinusubukang tawagan si Kaylan, ngunit walang sumasagot. Habang papalalim ang gabi,
Ang pag-asa ay tila isang malayong bituin na tuluyan ng nawalan ng kislap. Si Kaylan ay nagtatago, isang pugante sa sarili niyang lungsod. Si Luningning ay walang magawa, isang doktor na walang ospital, isang saksi na walang kredibilidad. At si Mang Ambo ay nasa malamig na selda, nagbabayad para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Sa tuktok ng sentro medikal ng Maharlika, nakatayo si Dr. Lazaro sa kanyang opisina, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak. Tagumpay. Perpekto. Walang bahid ang pagkakamali. Ngunit ang hindi niya alam, sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, may isang taong hindi na makatulog. Isang taong binabagabag ng kanyang konsensya. Isang taong saksi sa lahat ng kasamaan, sa maliit na silid ng mga staff sa ospital, nanginginig na hinawakan ni Yaya Himig ang kanyang lumang cellphone. Alam niyang mapanganib ang gagawin niya. Alam niyang maaaring ikapahamak ito ng kanyang pamilya. Ngunit ang imahe ng nag-aagaw buhay na si Sinagtala at ang balita tungkol sa pag-aresto kay Mang Ambo ay sumasaksak sa kanyang puso. Hindi na niya kaya. Hinanap niya ang numero ni Dr. Serrano, ang numerong ibinigay nito sa kanya noon kung sakaling may emergency. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang call button. Sa loob ng kanyang kotse, nagulat si Luningning nang makita ang isang unknown number sa screen ng kanyang telepono. Balak sana niyang huwag itong pansinin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. "Hello?" sabi niya. Ang kanyang boses ay paos dahil sa pag-iyak. Sa kabilang linya, isang boses na nanginginig at puno ng pagsisisi ang sumagot. "Doktora, tulungan niyo po ako. Ako po si Yaya Himig. Kailangan ko pong sabihin sa inyo ang katotohanan." Ang boses sa kabilang linya ay parang isang sinag ng liwanag sa pinakamadilim na gabi ni Luningning. "Yaya Himig, nasaan ka?" Agad niyang tanong. Ang kanyang pagod ay napalitan ng adrenaline. "Kailangan nating magkita. Ngayon din." Alam ni Luningning na hindi sila maaaring magkita sa isang lugar na pampubliko. Ang bawat kilos niya ay maaaring minamanmanan pa rin. Isang lugar lamang ang pumasok sa kanyang isip. Isang lugar na sagrado, tahimik, at malayo sa mga matang mapanghusga. Sa simbahan ng Quiapo, sabi ni Luningning. Sa loob, malapit sa altar ng itim na Nazareno, magkita tayo sa loob ng 1 oras. Pagkatapos ng tawag, sinubukan niyang muling tawagan si Kaylan. Sa pagkakataong ito, sumagot ito. "Ning, anong nangyari? Nakita ko sa balita. Ang tatay ko." "Alam ko, Kaylan. Patawarin mo ako," sabi ni Luningning. Ang pagsisisi ay mabigat sa kanyang boses. "Pero meron tayong huling pag-asa. Tumawag si Yaya Himig. Magkikita kami." Ibinigay niya ang lokasyon kay Kaylan. "Mag-ingat ka. Baka hinahanap ka pa rin nila. Pero kailangan kitang makasama rito." Makalipas ang 1 oras, sa loob ng malawak at matahimik na simbahan ng Quiapo, ang amoy ng kandila at insenso ay nagbigay ng panandaliang kapayapaan. Sa isang sulok, sa ilalim ng mapagpalang tingin ng Pong Nazareno, nagkita ang 3 taong pinagbuklod ng isang trahedya. Si Luningning, ang doktor na nawalan ng karapatan. Si Kaylan, ang henyong ginawang kriminal. At si Yaya Himig, ang saksing binabagabag ng konsensya. Nakaluhod si Yaya Himig sa sahig. Ang kanyang muka ay basang-basa sa luha. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at pagsisisi. "Patawarin niyo po ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. "Wala po akong nagawa. Tinakot niya po ako. Ang mga anak ko." Inalalayan siyang tumayo ni Luningning. "Hindi mo kasalanan, Yaya. Biktima ka lang din." Umupo sila sa isang mahabang bangko, malayo sa iilang taong nagdarasal sa loob ng simbahan. Doon, isinalaysay ni Yaya Himig ang lahat. Ang pagtawag sa kanya ni Dr. Lazaro. Ang pananakot gamit ang video.
ng kanyang mga anak. Ang pagpapalit ng teddy bear, ang utos na gumamit ng bagong gamot na may mas mataas na dosage. Bawat salita niya ay isang patunay sa kasamaan ni Lazaro. Bawat detalye ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang imahe ng isang halimaw. Ipinapalit niya ang teddy bear. Pag-uulit ni Kaylan, ang kanyang isip ay mabilis na nag-aanalisa. Kaya pala, kaya niya kayo hinayaang makuha ang sample mula sa lumang bear. Dahil alam niyang pagkatapos noon, papalitan na niya ito ng bago na may mas matapang na lason. Para kapag namatay si Tala, lalabas na ang hinala ninyo ay mali at huli na. Isang perpektong krimen, bulong ni Luningning. Walang sino man ang maghihinala sa kanya. Pero ngayon, mayroon ng maghihinala, sabi ni Kaylan. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Ikaw, Yaya Himig, ikaw ang susi sa lahat ng ito. Umiling si Yaya Himig. Ang takot ay muling bumabalot sa kanya. Pero paano? Papatayin niya ang pamilya ko. Hindi ko po kaya. Lumuhod si Kaylan sa harap ng matandang yaya. Tinitigan niya ito sa mata, hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang taong nakakaunawa. Yaya, naiintindihan ko po ang takot ninyo, pero isipin ninyo si Tala. Kung wala tayong gagawin, mamamatay siya. At ang tatay ko, makukulong habang buhay sa kasalanang hindi niya ginawa. Hindi na po ito tungkol lang sa pamilya ninyo. Tungkol na po ito sa tama at mali. Dinagdag ni Luningning, pangako Yaya, poprotektahan namin kayo at ang pamilya ninyo. Pero kailangan namin ng tulong ninyo. Kailangan namin ng ebidensya na hindi niya maitatanggi. Isang pag-amin na magmumula mismo sa bibig niya. Isang bagong plano ang nabuo sa kanilang isipan. Isang plano na mas mapanganib kaysa sa nauna. Isang sugal kung saan ang buhay nilang lahat ang nakataya. Yaya, sabi ni Luningning, hinawakan ang nanginginig na kamay ng babae. Kailangan mong bumalik sa ospital. Kailangan mong kausapin si Dr. Lazaro. Binigyan ni Kaylan si Yaya Himig ng isang maliit na bagay, isang botones na may maliit na butas sa gitna. Isa po itong recorder. Idikit niyo lang po sa damit ninyo. Kapag kinausap ninyo siya, pindutin ninyo ito. Kailangan nating marinig mula sa kanya na siya ang nag-utos sa inyo. Ang hiling ay parang isang hatol na kamatayan para kay Yaya Himig. Ang bumalik sa lungga ng leon. Ang harapin ang halimaw. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Kaylan at Luningning, 2 taong isinugal na ang lahat, nakahanap siya ng lakas ng loob. Ang kanyang takot para sa kanyang pamilya ay napantayan ng kanyang pagmamahal para kay Tala at sa kanyang konsensya. Tumango siya, dahan-dahan. Gagawin ko po. Nang gabing iyon, bumalik si Yaya Himig sa sentro medikal ng Maharlika. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay parang 1 milya ang haba. Ang recorder ay nakadikit sa kanyang uniforme, nakatago sa ilalim ng kanyang kwelyo. Tulad ng inaasahan, hindi nagtagal at ipinatawag siya. Pumasok siya sa opisina ni Dr. Lazaro. Ang pamilyar na ngiti ng doktor ay sumalubong sa kanya, ngunit ngayon, nakikita na niya ang demonyo sa likod nito. Himig, sabi ni Lazaro. Nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa labas. May kaunti na lang tayong problema. Masyadong matagal ang epekto ng gamot. Kailangan na nating bilisan. Lumapit ito sa kanya. Sa kanyang mga mata, may isang bagay na nakakatakot. Isang bagay na pinal at walang awa. Tatapusin na natin ang lahat ngayong gabi. Sa ilalim ng kanyang kwelyo, pinindot ni Yaya Himig ang maliit na buton. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Tanong ni Yaya Himig. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses, kahit ang kanyang puso ay malapit nang lumabas sa kanyang dibdib. Ang maliit na recorder ay nagsimula ng gumana. Humarap si Dr. Lazaro mula sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod sa labas
ay nagsilbing background sa kanyang madilim na anyo. Masyadong matibay ang bata. Kailangan na nating siguraduhin na hindi na siya magigising. Lumapit siya sa kanyang mesa at binuksan ang isang maliit at nakakandadong kahon. Mula roon, kinuha niya ang isang hiringgilya na may lamang likido na walang kulay. Isang simpleng potassium chloride injection. Ititigil nito ang kanyang puso. Lalabas sa report na namatay siya dahil sa cardiac arrest, isang komplikasyon ng kanyang hindi malamang sakit. Napaatras si Yaya himig. Pero sir, hindi po ba yan pagpatay? Tumawa si Lazaro, isang tawang walang kagalakan. Pagpatay? Hindi himig. Ito ay isang mercy killing at isa itong solusyon. Kapag nawala na ang bata, mawawala na rin ang problema. Si Don Augusto ay masisira at ang kanyang kumpanya ay mapupunta sa mga taong mas karapat-dapat. Pero bakit po? Bakit ninyo ito ginagawa? Dahil ang mundong ito ay hindi patas himig. Ang boses ni Lazaro ay biglang tumaas, puno ng pait at galit na matagal nang kinikimkim. Ang mga Montesillo, ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Samantalang ang mga taong tulad ko, tulad mo, kailangang magtrabaho hanggang mamatay para lang sa kapiraso ng kanilang yaman. Ang batang iyon, siya ay isang hadlang lamang, isang hadlang na kailangang alisin. Iyon na, ang pag-amin. Ang lahat ng kailangan nila ay naroon na i-record sa maliit na device na nakatago sa damit ni Yaya himig. Habang nangyayari ito, sa labas ng ospital, si Kaylan at Luningning ay nasa loob ng isang van, kasama ang isang tao, ang head of security ng ospital, si Mang Tonyo, isang dating pulis na may utang na loob kay Mang Ambo. Sa simula, nag-alinlangan si Mang Tonyo, ngunit nang marinig niya ang kwento mula kay Kaylan at Luningning at nang makita niya ang ebidensya ng pagmamanman ni Lazaro, naniwala siya. Handa na ba kayo? Tanong ni Mang Tonyo. Tumango si Kaylan at Luningning. Hawak ni Kaylan ang isang device na nakakonekta sa recorder ni Yaya himig. Naririnig nila ang bawat salita. Nagsalita na siya, sabi ni Kaylan. Oras na. Gamit ang access card ni Mang Tonyo, mabilis silang nakapasok sa security room ng ospital. Sa loob ng ilang segundo, na-disable nila ang CCTV sa VIP wing at na-override ang lock ng pinto ng silid ni Sinagtala. Kasabay nito, lumabas si Dr. Lazaro sa kanyang opisina, dala ang nakamamatay na hiringgilya. Naglalakad siya sa pasilyo na may kumpiyansa ng isang taong sigurado sa kanyang tagumpay. Sa loob ng security room, isinaksak ni Luningning ang audio feed mula sa recorder sa public address system ng ospital. Ngayon na, utos niya. Binuksan ni Mang Tonyo ang system. Bigla, ang buong sentro medikal ng Maharlika ay napuno ng boses ni Dr. Lazaro Sandoval. Ang batang iyon, siya ay isang hadlang lamang, isang hadlang na kailangang alisin. Ang mga nurse, doktor at pasyente ay natigilan. Sa loob ng silid ni Sinagtala, si Don Augusto na nagbabantay sa kanyang anak ay napatayo. Ang boses na yon, ang boses ng taong pinagkatiwalaan niya. Pumasok si Dr. Lazaro sa silid, hindi alam na ang kanyang pag-amin ay naririnig na ng lahat. Ngumiti siya kay Don Augusto. Don, mayroon akong huling lunas na susubukan, ngunit ang tingin ni Don Augusto ay hindi na tingin ng isang kaibigan. Ito ay tingin ng isang taong nakakita ng isang demonyo. Ikaw, bulong ng Don. Ikaw ang may gawa nito sa anak ko. Sa parehong sandali, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Kaylan, Luningning at si Mang Tonyo kasama ang ilang piling guwardiya. Tapos na ang laro, Lazaro, sabi ni Kaylan. Natigilan si Lazaro. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito, pagkatapos ay pagkaunawa at sa huli, purong galit. Nakita niya ang recorder sa damit ni Yaya himig na ngayon ay nakatayo sa likod ni Luningning, nanginginig ngunit determinado. Mga traidor,
Sigaw niya. Hinagis niya ang hiringgilya papunta kay Kaylan na mabilis namang naiwasan nito. Bumagsak ang hiringgilya sa sahig at nabasag. Habang papalapit ang mga gwardiya, alam ni Lazaro na wala na siyang takas. Sa isang desperadong kilos, gumawa siya ng isang huling masamang galaw. Hinablot niya ang isang scalpel mula sa isang kalapit na medical tray. Bago pa man makakilos ang sinuman, mabilis niyang sinunggaban si Luningning mula sa likod. Idiniin niya ang talim ng scalpel sa leeg nito. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay ligaw. "Isang galaw niyo lang, mamamatay siya." Napuno ng tensyon ng silid. Si Don Augusto ay napasandal sa pader, nanlalambot sa takot. Si Kaylan ay nakatayo sa harap ni Lazaro. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, nagpapahiwatig ng pagsuko. Ang buhay ni Luningning ay nakasalalay ngayon sa isang hibla ng buhok. Ang talim ng scalpel ay nanlalamig sa balat ni Luningning. Ramdam niya ang matinding takot. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya ang mga mata ni Kaylan. Kalmado, nakapokus, at puno ng pangako. "Lazaro, tama na." Sabi ni Kaylan, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaalingaw sa silid. "Hindi mo na kailangang gawin yan. Wala ka ng takas." "Wala akong takas?" Tumawa si Lazaro, isang tawang puno ng kabaliwan. "Wala akong pakialam sa takas. Mawawala ang lahat ng ito sa akin, kaya isasama ko siya." "Hindi," sabi ni Kaylan. "Hindi mo kailangang isama ang sinuman. Alam ko ang pinagdadaanan mo, Lazaro. Alam ko ang nangyari sa asawa mo." Biglang natigilan si Lazaro. Ang kanyang hawak sa scalpel ay bahagyang lumuwag. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang bahid ng gulat. "Paano? Paano mo nalaman?" "Nalaman ko ang kaso ng asawa mo, si Elena." Pagpapatuloy ni Kaylan, ang kanyang boses ay puno ng empatiya. "Ang botched surgery dito sa Maharlika, ilang taon na ang nakakaraan. Ang ospital na ito ang pumatay sa kanya. Hindi ba? Ito ang dahilan ng lahat ng ito. Ang galit mo sa sistemang bumigo sa'yo." Ang mga salita ni Kaylan ay tumagos sa baluti ng galit at kasamaan ni Lazaro. Ang mukha nito ay nagpakita ng matinding sakit. Isang sakit na matagal nang kinikimkim. Ang kanyang grip sa leeg ni Luningning ay bahagyang humigpit. Ngunit hindi na para manakit, kundi para kumapit sa isang alaala. Sa sandaling iyon, ng pagkaantala, kumilos si Kaylan. Mabilis siya at tumpak. Walang pagsasanay sa pakikipaglaban, ngunit merong talino at bilis ng pag-iisip. Itinapon niya ang kanyang sarili pasulong, hindi direktang sinalubong si Lazaro, kundi itinulak ang mesa ng mga instrumentong medikal na nasa pagitan nila. Tumunog ang mga gamit, naglikha ng ingay. Nagulat si Lazaro. Bumitaw siya kay Luningning sa isang iglap. Sa loob ng segundong yon, kumilos si Mang Tonyo at ang mga gwardiya. Agad nilang sinunggaban si Dr. Lazaro. Kinuha ang scalpel at pinusasan ito. Bumagsak si Luningning sa sahig, humihinga ng malalim. Lumapit sa kanya si Kaylan, tinulungang bumangon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng ginhawa at pasasalamat. Napailing si Don Augusto. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Lumapit siya kay Kaylan at Luningning, yumuko, at hinawakan ang kanilang mga kamay. "Patawarin ninyo ako," sabi niya. "Pinagkamalan ko kayo. Maraming salamat. Iniligtas ninyo ang aking anak. Iniligtas ninyo ang aking pamilya." Ilang buwan ang lumipas. Ang sentro medikal ng Maharlika ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Si Dr. Lazaro Sandoval ay nakakulong. Nahaharap sa maraming kaso, kabilang na ang attempted murder at corruption. Si Yaya Himig ay binigyan ng proteksyon at sapat na tulong para sa kanyang pamilya. Nagpatotoo siya, nagpapatunay sa kanyang tapang at paninindigan. Si Sinagtala Montesillo, salamat sa mabilis na interbensyon, ay ganap ng gumaling. Makikita siyang tumatakbo at naglalaro sa hardin ng mansyon.
Ang kanyang dating sigla ay bumalik na. Si Mang Ambo ay pinalaya sa kulungan. Ang kanyang pangalan ay naalis sa lahat ng paratang. Ngayon, nagtatrabaho na siya bilang head gardener sa mansyon ng Montesillo. Masaya sa kanyang simple at tapat na pamumuhay. Si Don Augusto, isang taong natuto ng aral sa pinakamasakit na paraan, ay nagbago. Inalok niya si Kayla ng scholarship sa alinmang medical school sa mundo na sinagot niya lahat ng gastusin. Hindi ko po kayang bayaran ang pagliligtas mo sa anak ko, sabi ng Don. Pero ito ang kaya kong ibigay. Ang pagkakataon na maging isang doktor na tunay na makakatulong. Tinanggap ni Kaylan ang alok. Ngunit bago siya umalis para sa kanyang bagong paglalakbay, may isa pa siyang kinailangan. Si Dr. Luningning Serrano ay naibalik sa kanyang tungkulin at ngayon ay isa ng kinikilalang boses para sa etika at integridad sa propesyong medikal. Naging boses siya ng pagbabago, isang ehemplo na ang pagtitiwala sa tama ay mas mahalaga kaysa sa pagsunod sa mali. Isang araw, sa terrace ng ospital, nakatanaw si Luningning sa papalubog na araw. Lumapit si Kaylan sa kanyang tabi. "Nagawa natin, Ning," sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay malumanay. Ngumiti si Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap. "Hindi, nagawa natin. Iyon na ang kaibahan. Ang ako at ikaw ay naging tayo." Hinawakan ni Kaylan ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kapanatagan. Sa kanilang harapan, ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong syudad. Isang bagong simula, isang bagong pag-asa. "Paano na ngayon?" tanong ni Luningning. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo. "Ngayon," sagot ni Kaylan, sumulyap sa kanya. "Ngayon, magsisimula na tayong lumikha ng isang mundong mas patas. Isang mundong kung saan ang katotohanan at pag-ibig ay mas malakas kaysa sa kahit anong yaman o kapangyarihan." Magkasama silang nanatili, magkahawak kamay. Ang kanilang mga puso ay pinagbuklod ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng dilim, ngunit natagpuan nila ang liwanag. At sa liwanag na yon, isang bagong pag-ibig ang isinilang. Aral ng kwento. Sa mundong puno ng hamon, ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi sa kayamanan o posisyon, kundi sa katapatan, tapang, at sa kakayahang manindigan para sa tama. Ang pag-ibig na walang takot sa katotohanan ang siyang tunay na magtatagumpay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aming kwentong Ang Lihim sa Loob ng Manika. Sana po ay napukaw nito ang inyong mga puso at isipan. Ano po ang paborito ninyong bahagi ng kwento? I-share ninyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!